So ayun guys, no. Dito na naman tayo, no. Sa isa na namang part 2 newbie guide. So sa mga tagal lang naglalaro, no, dito para sa inyo, para to sa mga newbie lang, no. So ayun, no. Pag-usapan naman natin dito yung mga profitable card. So, dito naman tayo sa isang account para unlock na lahat ng card. So yun, ayan, dito tayo sa PRN team. Ayan, tignan nyo yung mga profitable card dyan. Ayan, makikita nyo, no? So ayan, no, mas maganda kasi na ipakita yung ganito kaysa yun sa ano lang, kaysa yun sa picture lang, diba? Kung ano yung profitable, medyo komplikado tsaka mahirap tandaan, no. So ayan, dito na lang sa video mas maganda para makita mo o makita nyo, no, yung isa-isa na ipo-profit nung bawat isang card, no, sa certain level nya. O dito most likely level 14, 15, 16, 18, yan, no. Makikita nyo na yung profit per hour nila, no. So kunyari yan CEO, so profit per hour lang nya is, no, pag in-upgrade to, dito makikita, ayan, no, profit per hour is 3.4, no. Tapos yung isa, yan, marketing 1.9, no, sa level 16. So dyan, no, pwede nyo nang i-take down yan, no. Tandaan nyo yung mas profitable na card na pwede nyo i-upgrade, no, kapag nag-upgrade na kayo o kapag na-unlock nyo na lahat. So pinakamahalaga ma-unlock nyo muna lahat, no, then tsaka kayo mag-proceed, no, sa pag-upgrade ng mga profitable card, no. So ito PRN team, no, tignan nyo yung mga profitable card yan, no. So dito sa PRN team, no, ang mga medyo profitable dito is yan, yung CEO, no, IT team, no, itong hamster tube, yan, then influencer, no, two-factor authentication, no, yan, yung UX and UI team, security team, no, UAN team, risk management, anonymous transaction ban, no, lock suspicious account, no, tokenomics expert, then consensus explorer pass, yan, BC Labs, yan, welcome to Amsterdam, development hub Mumbai, data center Tokyo, leaderboard, then minigame. So pag mababa ka pa, no, most likely yan, tandaan mo yung mga may mas magbibigay sa iyo ng mga ano, no, mas mataas na profit per hour. Pero kung para sa akin kasi ang ano ko pag nasa mga ano ka na, no, upgrade mo lahat ng level 5, pag pare-parehasin mo muna, kunyari puro level 5, ganun yan. Kasi meron ka namang ma-upgrade yan na na mas mataas mas tataas pa sa level 5, ganun. Meron mga level 8 hanggang level 10 agad, parang requirement sa isang card para ma-unlock mo. So malalampasan mo agad yun, no. So
Mas mahalaga talaga ano mo muna, ma-unlock mo lahat. Pag na-unlock mo lahat yan kasi, hindi ka na mahihirapan sa pagkuha ng daily combo. Sa pagkuha ng daily combo, search nyo dyan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, may makikita nyan mga daily combo. And then i-upgrade nyo lang yun. Kunyari yung pan token, upgrade nyo lang isa para makuha nyo. Ganun lang, no? So yan, no, dito sa PRN team, yan yung mga profitable, no, yung CEO, yung IT team, Hamster Tube, no? Yan, yung TikTok, influencer, product team, two-factor authentication, security team, QA team, risk management, anonymous transaction ban, blocking suspicious account, security team, tokenomics, consensus, BC Labs, welcome to Amsterdam, development hub Mumbai, data center, leaderboard, minigame. Dito sa market naman, yan, yung pan token, staking, yan, mga profitable, shitcoin. Then itong mga times margin trading na to, from 10 times to 100. Derivatives, prediction market, Web3 integration, P2P trading, trading bots, layer zero listing. Ayan, prediction market. Pag may mga na-unlock mo na lahat, yung mga add friends, no? So mag-invite ka ng friends para ma-unlock mo sila. Hanap ka lang ng friends mo dyan, no? Shoutout sa friends natin dyan, no? Yan. Shoutout natin yung mga friends natin dyan, no? Yan, mga friends natin na nanonood. O manunood pa lang. Yan, dito sa legal, yan, KYB, anti-money laundering. Then ito, tong mga license na to, yan, itong mga license, yan, grade nya mga yan, no? Kaya syempre Philippines, no? Philippines may pinakamalaki dyan, pinakamalaking profit per hour. Philippines. Ayan. Dito sa Web3 halos lahat naman malalakas, ito bago lang kasi itong mga to, yan, upgrade natin. Then dito sa special, hanggat maaari itong may mga timer, kunin nyo kaagad, then upgrade nyo ng i-upgrade kasi pagkatapos nyan nalalak na yan, pagtapos ng oras nyan upgrade nyo lang i-upgrade. Basta hanggat may pera kayo, upgrade nyo hanggat kaya nyo, hanggat hindi pa natatapos yung oras. Pero karamihan naman dito sa special, lalos lahat to kailangan mong i-upgrade kasi matataas talaga yung bigay dito. Yan mga yan, matataas talaga yan, tataas talaga bigayan ng mga nandito.
So yan, yung ibang card naman dito, no, special, basta may lumabas dyan, bilhin mo. Hanggat meron kang pambili, bilhin mo lahat. Yan, yung iba walang profit per hour, baka isipin nyo tulad nito, wala namang ano to, wala namang profit per hour, di ka naman profitable, no. Pero kasi hindi natin alam kung ano yan, baka NFT yan, kaya yan walang profit pero binibenta, no. Kaya bilhin nyo din, basta meron kayo mga pera. So nagkaroon kayo ng pera, bilhin nyo na din. Yan, karamihan naman dyan sa ano, basta special, alam nyo na yan, special na yan eh, no? Yan, new card, wala. Miss opportunities yan, mga hindi natin inabutan, sayang, hindi natin nabili. Pero okay lang yan, lahat naman na nang lalabas dyan, mabibili naman na natin, no. Kaya yan, so yun lang, no, magpataas ng profit per hour, no. Ano nyo, i-upgrade nyo lahat ng i-upgrade yan. So ayan, no, makikita nyo naman yun eh kapag nag-upgrade kayo, di ba? Kung itatapat nyo, kunyari na parehas nyo na ng level 5, makikita nyo na yung profitable dyan sa hindi, no? Kasi makikita nyo mas mataas yun eh. Mas mataas yun, ibig sabihin kung mas mataas yung profit nun sa same level nya, ibig sabihin mas profitable yun, no? Tulad nitong IT team tsaka support team, di ba? Ayan, no? Kung parehas sila level 16, di ba? Tapos mas profitable yung isa, then dito ako mag-upgrade. Pero gaya nga nung sinasabi ko, no, kung baguhan ka, hindi naman talaga mahalaga yan kung nasa yung profitable card. Basta ang importante dyan, makapag-upgrade ka, no. Makikita mo yan, oh. Makikita mo yung profitable dyan kung nasan. Pwede ka na agad makapag-focus dyan kung nasan yung mga profitable din. Huwag ka mag-focus sa isa, tignan mo lahat, no? Isang beses ka lang naman magtitingin dyan. Pag nakita mo na lahat yan, alam mo na yung sunod mong pupuntahan, alam mo na yung sunod mong pupuntahan na pag-upgradean, kaya hindi ka na mahihirapan. Basta ang importante, maging mapagmatsyag ka lang, tapos tignan mo ng mabuti yung mga card. So ayan, oh. So ako, paano ko tumingin ng mga natin kung para sa akin profitable, no, kasi tinitignan ko dyan, no, pag nag-upgrade kasi ako, kunyari maglilimit ako kunyari 1 million, kunyari itong happy 9th birthday na to. So ito bago pa lang kasi siya, 400k pa lang siya, almost 500k, no. So yan, in-upgrade ko, no, i-upgrade ko siya ng i-upgrade hanggang promesyo siya ng 4M, no. So para sa akin kasi pag nagtitingin ako, kapag kunyari teka, saan ba, ito kunyari ito, yan ito level 5 lang, hindi ko na siya tinuloy i-upgrade, no, kasi nakikita ko sa kanya wala siyang profit na. Paano walang profit na, no? So pag matagal ka nang naglalaro, makikita mo, no, kunyari ito 1.4k, so pag in-upgrade ko siya, makakuha lang ako sa kanya ng 1.4k, no, per hour. So yung halaga niya 2M, para sa akin hindi na siya profitable. Balong hindi na profitable kasi pag tumingin ako, para sa akin ang profitable
1K is to 1M. Ganun ako tumingin. Hindi naman pare-parehas yun eh. Basta ako, ganun lang ako magkwenta, no? So, ito, kung 1.4K to, no? Kung ang presyo lang nito nasa 1M, itutuloy ko pa yung i-upgrade. Kasi, para sa akin, profitable pa yan. Pero ang ganito na, ngari 1.4K na lang makukuha ko dyan, then 2.6 gagastos ako ng malaki. Hindi na siya profitable para sa akin. No? Hindi na siya profitable. To tulad to, tinigil ko na din, no? Hindi ko na din siya nakikitang profitable. Although pag tagal-tagal, kung wala na akong ibang i-upgrade ko din to. Pero huling-huli na. Kapag ano na, medyo nakaluwag-luwag na. Kasi 12K na lang para sa akin eh. 12K na lang yung profit per hour niya, tapos 31M ko siya gagastosan. Diba? Para sa akin, hindi na siya profitable. Ito, isa pa to. No? Pre-market lunch. No? Isa pa to. Na ang dami-daming YouTuber na nagsasabi na ito daw, upgrade nyo daw ng i-upgrade yan. Okay pa siya nung una. Pero ngayon hindi na siya profitable eh. 16.89k na lang yung profit na pwede mong makuha. Magagastos ka ng ATM. Hindi na siya profitable para sa akin. So tinigil ko na siyang i-upgrade. Hindi ko na siya in-upgradean. Hindi na siya profitable eh. Ito profitable pa. Nakita nyo 42.79k pa yung profit niya. So para sa akin, i-upgrade ko pa siya ng i-upgrade, no? Kapag meron pa akong mga spare na pera pang upgrade, o pag lumaki-laki o nakakita ako ng Lord, tutuloy ko to, no? Kasi profitable to. Nakita mo 42k, no? 24M lang. Profitable ba yan para sa akin? Ganyan ako tumingin ng profit. To, tulad to, 5k na lang, 36. Di ko na yung tutuloy. Wala nang profit yan. Ayan o. To, tulad to, business jet, no? 3.6, 18M. Wala nang profit yan para sa akin. Hindi ko na yan i-upgrade. To, 7k to 13k. Pwede ko pa itong i-upgrade. Di pa naman masyadong naglayo eh. Pero hindi pa sa ngayon masyadong mabigat yan na presyo. Yun. So ako, ganun lang ako magtingin ng profit per hour. Yun na yan, yung mga profit per hour na kailangan yung makita. So yan. So ganun lang, no? Yun, profit per hour. Pangalagaan nyo yung mga art nyo na yan. Palakasin nyo and pataasin nyo. Daily combo, kung kaya mong kunin mo, huwag mong palalampasin. So ayun, no? Yan, check nyo na lang, no? Check nyo na lang ulit dun yung mga profitable card na nakikita nyo para sa inyo. So yan yung paliwanag ko para dyan, no? Yan, sana may naintindihan kayo kahit konti lang. So yun lang, no?